Good evening po, good evening. Hi. Hi, Nay Flor, good evening. Good evening po. Okay, I think we can start na. Okay. Mic, okay. Alright, sige. Ito na po muna, Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to Light of the Mountain, Church of the Nazarene Wednesday night prayer meeting this May 20, 2026. At magandang gabi po sa ating lahat. And before we start our midweek service / Bible study / prayer meeting, ay meron po ba kayong gustong i-share as testimony, praise offering, praise report, or thanksgiving? Meron po ba kayong magandang nangyari this past week, itong midweek nga natin? May mga nangyari bang maganda na gusto niyong ipasalamat sa ating Panginoon sa gabi nito? Ako meron. Okay po. Okay, ang unang praise report ko ay na-enroll ko na po ang 2 apo ko. So, that's a praise report. And then, natapos din namin ang field work ng aming last day of audit kanina sa High. So, kung may babalikan man, kunti na lang. Kaya, thank you sa wisdom, sa provision po. Thanks be to God. Okay, maraming salamat po. At meron pa po bang gusto mag-share na kanilang praise item, praise report, or thanksgiving offering? Yeah, gusto ko lang i-share ito yung nangyayari sa akin Sige po, Nay Flor. na nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa araw-araw na lahat na binigay niya sa akin na mga blessings. Lalo-lalo na yung sa pag-aalaga niya sa akin, sa pagbantay niya sa akin at hindi niya ako iniiwanan sa lahat ng oras, lalo-lalo na sa gabi dahil nag-iisa na lang po ako. Yan lang po. Maraming salamat. Okay, Nay Flor, maraming salamat po. Meron pa po bang gustong praise be to God? Meron pa po bang gusto mag-share ng kanilang praise report? Ako or din thanks- po, napapasalamat sige. din po ako. Bumaba ng dugo po. Yay! Bumaba po. Ayos. Salamat po sa Panginoon. Amen. Sana Hirap. po tuloy-tuloy na to. Amen, amen. Po. Amen. Ako rin sa brother, Pastor Mickey. Yes po. Hello? Yes po. Narinig mo ako? Yes po, yes po. Okay, sige. Pasalamat ako kasi nga hopefully meron kaming project na makukuha. Actually, nakuha na namin. Kaya lang, nahinto kasi to for 8 years, ano? So, meron akong pagkaabalahan sa mga susunod na araw, linggo. Actually, abala na kami noong kaya hindi ako nakatin last week. Dahil nga, minire-rush kami, estimate. Project kasi ito na, housing project to ng Human Settlements, Department of Human Settlements. Meron kaming 11 buildings na tatapusin. Oh. So, pasalamat ako sa Diyos dahil nga alam niyo naman, medyo sumasay din ako sa Transportify. Kaya, ang hirap rin kasing buong araw nasa kalsada ka. Nag-provide ang Panginoon ng another way para ika nga hopefully maging bread and butter na rin to. Alam niyo naman, mayroon pa tayong pinag-aaral rin. Buti pa si Andre, tsaka si may Lola. na nakapag-ino. Ako, kailangan ko pang pa-enrolling mga anak ko kaya kailangan magsumito pa rin. Anyway, ito yung provision ng Panginoon. Papasalamat ako na hopefully, pagkatapos ng project nito, meron kami tinatarget na project sa Bataan. Oh. So, baka sunod-sunod ito. Hari nawa, pagpalain ng Diyos ng mga susunod namin mga gagawin pa. Yun lang, Amen. Pastor Mickey. Alright, thank you, Kuya Jun. At maraming salamat sa lahat na nag-share ng kanilang praise report or thanksgiving. And tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Akalain mo yun, ang dami nating blessings. Minsan di natin nararamdaman pero punong-puno na pala tayo ng blessing galing sa Panginoon. And praise be to the Lord. At itinataas po namin, Panginoon Jesus, ang inyong pangalan sa mga ito, sa mga blessings na to. Binabalik po namin lahat sa inyo, Panginoon, ang papuri at pagsamba. Hallelujah. Alright, tayo po yung magsimula na. Again, maraming salamat sa pag-share ng praise report na to. At ito ay nagbibigay sa atin ng kaligayahan at ng encouragement. Lalo na pag pipray po natin sa bawat isa. So, tayo po yung manalangin sa gabing ito.
In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Heavenly Father, we thank you for gathering us in this place tonight. Thank you for your grace, your mercy, and your sustaining power in our lives. Lord Jesus, as we study your word, awaken within us a deeper hunger, Lord Jesus, for you. Remove distraction, spiritual complacency, and coldness from our hearts, Lord Jesus. Fill us with a desire for holiness, for righteousness, and intimacy with Jesus. Let your Holy Spirit teach us tonight and transform us, Lord God, from the inside and out. May this meeting, our prayer meeting, not only inform us, but change us. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Alright, magandang gabi po ulit sa ating lahat. Tayo po ay magsimula na sa ating mensahe sa gabing ito. At ang topic po natin sa gabing ito is about, mute ko lang po muna kayo ha, is about a hunger or holy hunger. Mga nagugutom, 'di ba? Pag gutom ka, 'di ba, parang usually 'di ba pag nalipasan ka ng gutom, na ano ka, nagiging cranky or masungit ka. And pag gutom na gutom ka tapos nakatikim ka ng ulam kahit di masarap, 'di ba? Bigla na lang siyang sumasarap sa sobrang gutom mo. But itong topic natin is about a different kind of hunger. It is a spiritual hunger or holy hunger sa Panginoon. At nakikita po natin ito mga kapatid if you have your Bible. Again, ulitin ko lang, pag may verse na sinasabi, mas mabuti na meron kayo sariling Bible or sa Google, sa cellphone nyo, makita nyo mismo yung sinasabi para makita nyo kung tama at kung totoo ba yung sinasabi. Kasi para hindi tayo masway ng mga tao, even pastor, priest or ano, basta may Bible verse po, dapat meron kang sariling Bible para makorek kung kailangan at ma-check kung tama yung nandun sa sinasabi. Pero sa gabi ito, our topic or Bible verse this evening is found in Matthew 5:6. Ulitin ko po, Matthew 5:6. At ang sabi po dito sa salitang ito, sa banal na salita is, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kung maalala po natin, tinawag po din, naalala nyo yung sa Samaritan woman na nandun sa well, sinabi ni Jesus Christ, I am the living water. Tapos those who will drink from me will never thirst, sabi niya doon. Tapos kung maalala nyo doon sa wilderness, nung tinempt ni Satan si Jesus, kung sige nga, kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato to. Pero sinabi ng Panginoon is, nasusulat. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. And many more. So yan po ang pag-uusapan natin and I hope na ready kayo at excited kayo tuklasin ang pwede nating matuklas sa mga ito. So, physical hunger, 'di ba? Lahat tayo nagugutom. Physical hunger is something every person, every people can understand and relate. Kasi pag ang body natin lacks food, we become weak, 'di ba? Kung gutom ka, nag-fasting ka sabihin mo or nag-diet ka, 'di ba parang nanghihina ka. In the same way, sa ating spiritual essence or spiritual na kalusugan, when the soul lacks God, kulang yung pagkain natin ng spiritual, the spirit becomes dry, weak, and empty. So parang physical hunger pala yun. Pag hindi ka kumain, nagugutom ka, nanghihina ka, and parang feeling mo empty ka, 'di ba? Lobat. Sa spiritual hunger, ganun din. Pag hindi ka nagkaroon ng pagkaing spiritual, ano ba yung pagkaing spiritual na to? This is the word of the Lord. This is when you pray. This is when you have devotion. Nagde-devotion ka. Kinakausap mo ang Panginoon. Nagme-meditate ka. Nagpe-praise and worship ka sa Panginoon. Those are one of the spiritual food na pwede mong ipakain sa iyong spiritual na kalusugan. Pag wala pala yun, nanghihina ka rin. Katulad ng bodybuilder, pag nag-gym ka, syempre may resistance ka, kumakain ka ng protein, minsan nga may whey protein pa para lalong lumaki yung muscle, tumibay ang muscle, maging malakas ang muscle. Pero kung physically, macho ka physically, pero malnourished ka naman spiritually, hindi balanse.
Ganon din sa ating spiritual essence, may resistant din yan. Yan yung long suffering, being patient, trusting God, obeying God, loving God, sharing the gospel, mga yon. And pag hindi tayo nakakain ng spiritual food natin, nangihina tayo. Katulad ng physical pangangatawan natin. Ngayon, marami sa atin today are spiritually full of worldly, makamundong bagay, but starving for the presence of God. Ang problema, hindi natin kayang sabihin at ang katotohanan na gutom ako sa Panginoon. So tayo'y naghahanap ng kung saan-saan upang masatisfy ito. Now, walang masamang yumaman, walang masamang umangad ng malaki, walang masama na magsaya. Ang problema doon, mga kapatid, mga kaibigan, if yun na lang yung nangyayari palagi, and si Jesus, si God, is just an afterthought. Ibig sabihin po, secondary na lang ang Panginoon. We have entertainment schedules, ambition, and distraction, but little hunger for prayer, holiness, worship, and the word of the Lord. Napansin ba natin yun? Again, anything na kumuha ng attention mo is also sa Bible considered as idolatry. Anything, even your wife, even your children, even your work, even your ministry, pag nauuna na yon at hindi ang Panginoon, kasi minsan po, kahit sa ministry, parang ministry na lang, ministry, pero wala na talagang relationship sa Panginoon. Kaya nga napaka-importante po, mga kapatid, is when you read your Bible and you pray every day. Simple, basic, but very important for the Christian foundation, especially ngayon. Now, one of the greatest sign of spiritual life is spiritual hunger. Dead things do not get hungry. Tama? Pero ang mga buhay, nagugutom. So kung alam mong nagugutom ka sa Panginoon, alam mong buhay ka pa spiritually. Kasi pag once na hindi ka na nagugutom sa Panginoon, ibig sabihin nun, mga kapatid, you are spiritually dead. Ang ibig sabihin po ng spiritually dead is kahit anong kasuklamang ng kasamaan, hindi ka na naaapektuhan. Ni 1 year, 5 years, 10 years hindi ka magsimba, okay lang sa'yo. Ni 1 year, 5 years, 10 years hindi ka magbuklat ng libro at magdasal, okay lang sa'yo. Kahit anong kasalanan, magmura, magyosim, umalak, magdrugs, pumatay, magnakaw, is parang okay lang sa'yo because spiritually dead ka na, wala na po yun. Pero kung ikaw nararamdaman mo pa kahit ginawa kang masama is para kang parang masama yata ginawa ko, kailangan ko yata mag-sorry. Sabihin nun, buhay ka pa. Ibig sabihin nun, mga kapatid, may pag-asa pa. So tonight, we will look at what it means to have holy hunger for God. And I hope gutom kayo tulad ko. Now, ano ba nakikita niyong sign that a person is physically hungry? May gusto po bang mag-open ng kanyang mga mikropono? Ano ba makikita mo at mapapansin mo pag gutom ang tao physically? Meron po bang gusto magsagot? Maraming makain. No? Manghihina po. Nanghihina. Yon, nanghihina. Yan, tama po yon. Pag alam mong taong gutom, pag nanghihina. Di ba? Or Mabilis din kumain. manghihina. Okay. Abab. Oo. Nanghihina. Ano pa po? Asa sa nanghihina? Nahihilo. Nahihilo. Yan, nagigets ko na. Nagets ko na yung trending. Tama po. Pag physically gutom ang tao, nanghihina, nahihilo. Sige, isa pa. Isa pang paano mo mapapansin gutom ang tao? Ako, Pastor Mickey, iba eh. Pag gutom ako, ang dami kong nakain eh. Naghahanap ako kahit ano. Maling mindset, pero tama siya, pero maling mindset. Hindi, sige pa, nahihilo, nanghihina, ano pa po? Napapagod po. Napapagod. O sige, ano pa? Okay yung pagod, tama po eh. Pero isa pa. Meron pang tamang may pang... Hindi na nakapag-isip ng maayos or mabuti.
hindi na nakakapag-isip ng maayos o mabuti. Sige, meron pa po ba? Tama po yun. Masama pa ko. Pinagpawisan ng malamig. Pinagpapawisan. Iba yata yung pinagpapawisan ng malamig. Parang iba yun. Nanginginig. Oh? Nanginginig. Nanginginig. Okay, sige. Okay, Masama tama. pakiramdam. Masama ang pakiramdam. Okay, sige. Nagugutom ako. Lahat ng komite binubuksan ko, nagagawa ko ng pagkain. Okay, tama, pero parehas kayo ni Mami na medyo ano eh dito eh. 'Di ba pag gutom ka, nagagalit ka, ma-irritable ka kaagad. Yeah. 'Di ba mga babae pag nagutom kayo, nagagalit bigla, irritable bigla. Oo. 'Di ba? Tama naman, 'di ba? Sige. Okay na po, okay na po. I-mute ko na po kayo. Babae lang bang yung gano'n pala? Yun lang. Wait lang po, i-mute ko lang po Okay. So, 'di ba 'yon? Usually 'yon, nanghihina, nanghihilo, nanginginig, nag-aano. Tama naman yung kay Kuya John pati kay Mami, pero nandun banda sa baba 'yon. Pero yun po, usually physically pag gutom ka, nanghihina ka, nahihilo, nanginginig, hindi na ka mapag-isip ng maayos o minsan mabilis kang mainis. Now, next question. Pag ikaw naman ay spiritually hungry. Ito medyo mahirap. Pag ikaw naman spiritually hungry, ano ang mga senyales nun? Go. Paano mo malalaman yung tao spiritually hungry? Nakikinig. Nakikinig sa lahat ng mga sermon. Okay? Physically hungry. Yes, tama, tama. Ano pa po? Tama 'yon, tama na 'yon, tama 'yon. In other words, they desire God. Ano siya, talagang gutom, talagang gusto niya, ano siya, starving siya talaga na gusto niya pang maano sa Panginoon. Tama po 'yon. Ano pa? Medyo mahirap, no? Ako nahirapan din ako eh. Sige po, okay lang, take your time. Pero ano pa po? Meron pa po 'yan, marami pa po 'yan. Maybe prayerful? Yes, they are growing prayer life. Lumalakas at tumitibay yung prayer life niya. Nagdadasal ng matimtiman. Yes, tama po 'yun. Nagdadasal ng matintima. Ano pa po? Ano pa? Isa na lang. Sige, isa pa, isa pa. Lalarga na tayo. Isa na lang po. Nag-share ng Word of God. Nagsishare, Yes, nagkakaroon ng ano, they are teachable, humble, Desire and to ano, share. may compassion siya sa mga tao, sa soul. Tama po 'yun. So, yan malalaman. Nagbabasa ng Bible. Yes, nagbabasa ng Bible kasi hunger ka nga malaman at makilala pa ang Panginoon. Tama po 'yon. Alright, maraming salamat po sa inyong mga sagot. At tama po yung mga sagot na 'yon. At yes, doon mo po mapapansin na ang tao ay spiritually hungry pag meron kang gutom ka talaga na makilala siya, talagang committed and ano ka talaga, enthusiastic ka magbasa, talagang nagkakaroon ka ng ng prayer life, talagang gusto mo mag-share sa Panginoon, sa mga tao, ng banal na salita, ng magandang balita. Yan ang sign na spiritually hunger ka. Kasi alam na po natin, ang patay hindi na nagugutom, pero ang buhay nagugutom. So kung yan yung yung nasa puso mo talagang uhaw, gutom ka sa Panginoon, yan po ang senyales na talaga buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Now, just as physical hunger drives us towards food, mga kapatid, spiritual hunger should also drive us toward God. Yan. So this is our 3 points na gusto kong i-share sa inyo, and thank you for joining and participating sa mga question. I hope na medyo naging excited kayo kasi parang gusto ko ganitong style of prayer meeting, may konting anti-interaction katulad sa Sunday school natin. So meron akong 3 point. First point po natin is hunger for God begins with recognizing our need. Kasi hindi mo malalaman na may problema ka kung aakseptuhin mo na may problema ka. So paano mo maayos ang problema mo kung di mo naman iintindihin or kikilalanin na may problema ka? In other words, to make it easy to understand, we have to recognize that we need God para malaman natin na we are hungry
for God. Sabi nga sa Psalms 42, verse 1 to 2. Psalms 42, verse 1 to 2. It says, as the deer pants for stream of water, so my soul pants for you, my God. So, ang ibig lang sabihin naman nito in layman's term is David did not pretend to be self-sufficient. He recognized his desperate need for God. Hindi siya nagpaligoy-ligoy na kaya ko to, malakas ako, marami akong tao, mayaman ako, maksikat ako, at kaya ko lagpasan lahat ng problemang itatapon ng mundo sa akin. Kaya ko to kasi magaling ako. Hindi niya sinabi yon. Ni-recognize niya, Lord, wala ako. Mahina ako. Kailangan kita. Dependency to the Lord. Now, may problema dito. There's a danger in the Christian life is becoming spiritually comfortable. Yung komportable ka na, nag-church naman ako eh. Nagbibigay naman ako ng tithes and offering ko eh. May ministry naman ako eh. We can attend to church regularly yet slowly lose our passion for God. Ito yung mga tinatawag natin nababurn out, napapagod, nanlalamig, nagiging lukewarm Christian. Those are dangerous signs na lumalayo na tayo sa presensya ng Panginoon. Lumalayo na yung puso natin sa Panginoon. Yung tipong you go to church for the sake of going to church para wala silang masabi. In other words, hindi ka na excited sumamba sa Panginoon. Either or anong reason. You go to church not because of the people, the person, the program, the pastor, the message. You go to church because you want to worship the Lord, your God, in spirit and in truth with your brothers and sisters in Christ. Doesn't matter kung what denomination, doesn't matter kung sino yung pastor, doesn't matter kung aircon, electric fan, nasa baba ng puno ng mangga o nasa isang building. You go to church because of God and God alone. Pero hindi ka na excited. Nakakatakot yun. Ito yung mga tipong, Sunday, sige, punta na ako simbahan. Going to church is just an afterthought. Praying to God, worshiping the Lord is just an afterthought. Delikado po yun, mga kapatid. Now, sa Nazarene kasi, Nazarene strongly teaches the transformation grace of God and a life of holiness. Kaya nga may holiness movement. But holiness is not merely avoiding sin. It is a heart fully surrendered and longing for God. Excited kang makasama ang Panginoon, hindi lang sa Sunday, kundi Monday to Sunday, 24/7. Excited kang kausapin siya, excited kang basahin ng libro niya, excited kang makipag-usap sa kanya, makipag-debate, makipag-kwentuhan, excited ka sa kanya. Spiritual hungers, mga kapatid, begins when we realize. Kasi nga, if you don't recognize that there's a problema yan. Kasi recognizing that there's a problem is also recognizing that there is a problem is already 50% of the solution. Diba? Yan sa yan. Nakalimutan ko si John Maxwell ba nagsabi nun o ibang leadership guru. Pero sabi niya is recognizing that there is a problem is already 50% of the solution. So, spiritual hunger begins when we realize, diba nga sabi nga, diba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. So, dito naman, spiritual hunger begins when we realize we cannot live victoriously without God. Kasi, we are dependent to God. Kay Lord lang. Wala nang iba. Hindi ako, hindi si Pastor John Ray, hindi ang Church of the Nazarene, hindi ang Light of the Mountain. Dapat maano natin that we cannot live victoriously and to have an abundant life without God. Alalahanin palagi natin yon na we are nothing without God.
Si God lang, hindi si pastor, hindi ako, hindi ang church, hindi ang denomination, hindi yung good works mo, hindi yung tithes and offering mo, hindi yung ministry mo, hindi yung attendance mo. Si God lang po. Si Jesus lang at wala nang iba. We cannot overcome sin by our own strength because we are weak. Tandaan po nyo na we are weak, but He is strong. We are poor, but He is rich. Because si Jesus lang talaga ang may kakayanang bigyan tayo ng kalakasan upang ma-overcome ang mga problema na hinaharap natin sa buhay na ito. Without God, we are truly nothing. We cannot grow spiritually while feeding only the flesh. Ibig sabihin to, mga kapatid, malnourished ka pa rin. Kung sabihin mo, healthy ang katawan ko, pero spiritually, marami akong kilala, physically, ang ganda ng katawan, ang ganda ng muka, ang gwapo ng muka, ang kinis ng muka, ang puti, ang bango, as in talagang wow na wow. Pero spiritually, patay. A hunger believer pray. Remember that. Pag alam mong gutom ka na Kristiyano, marami kasi sa atin komportable na porket Christian ka, okay na yun. No. Hindi yan sa pagiging Christian. Hindi yan sa pagiging devoted Catholic. It's not about the denomination or the religion. It's about you being used for the purpose of the Lord. Your relationship with Christ. Paano mo sasabihin na you have a relationship with Christ kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia at nagdadasal? Nauuna pa TikTok. Nauna pa ang Shopee, Lazada. Nauna pa ang anime, ang laruan, ang gala, ang yosi, ang alak. Anyway, basta yung mga yon. A hunger believers pray. Not just for the sake of praying, but because you want to have a connection, a relationship with Christ. A hunger believer seeks God. Excited kang hanapin, tuklasin, kilalanin ang Panginoon. A hunger believer desire holiness. Kristiyano ko, I will not compromise my faith. Hindi ako sasama sa inyo kung ganyan ang gagawin nyo. Kaya nga tawag sa atin boring o boring tayo mga tao, sabi nila. Wala tayong buhay kasi bawal tayong mag-disco, bawal tayong uminom ng alak, bawal tayong mag-yosi. May isang point nga na bawal tayong manood ng sine, pero buti na lang na naman na hindi naman pala di ba? Pero bottom line, meron tayong desire na maging holy without compromise. Ang problema sa generation natin, correct me if I'm wrong, is may compromise palagi. We have to compromise para maging ma-fit in. Diba? Now, what are we feeding more? Yun yung question dito sa point number 1. Ano ba yung pinapakain mo? Yung flesh ba natin o yung spiritual natin? Best answer, both. Better, so good answer, paano ba sabihin to? Kasi good, better, best. So, good answer, syempre, in terms of overall, sabihin natin, hindi, dapat better na ako. Sige, best na lang, yung best. Basta ang best answer is both. Better answer ko is yung spirit, malamang. Hindi ko na alam kung paano ko sabihin yung good. Pero yun na yun. So again, point number 1, ano po yun? Hunger for God begins with recognizing our needs. And FYI, we need God 24/7. Because without God in our life, there is only death and darkness. Point number 2, mga kapatid, hunger for righteousness leads to transformation. Being transformed from the inside out. Being spiritually renewed. Being spiritually cleaned or cleansed by the blood of Christ, making us whiter than snow. Sabi sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Jesus did not say, blessed are those who casually desire righteousness. He said those who hunger and thirst for it. Ang ibig sabihin nun, hunger speaks intensity. Hunger, starvation. Diba? Pag sinabi, oy, gutom ako. Or I'm hungry, I'm starving. Ibig sabihin may intensity yon.
The righteousness Jesus speaks, mga kapatid, speaks about is not only onwards morality. It is a deep desire to become like Christ. And FYI, that is what we desire, to be Christ-like. When we share the gospel, we are sharing the gospel so that they may be Christ-like. I don't want to have a Michael-like, tawag dito, Michael-like na na disciple kasi ang dami kong mali. Ang gusto ko, ang dapat meron tayo is to be Christ-like. Makita ng tao sa atin ang Panginoon kaysa kung sino tayo. Kaya nga tinatawag natin, we are lifting the name of the Lord higher than our name. We are lifting Jesus higher than we are. More of you, less of me. Diba? Naalala po natin yon. So, sa Nazarene kasi may doctrine tayo, mga kapatid. We believe God not only forgives sin but also sanctify believers through the Holy Spirit, or in Hebrew, parakletos, the Holy Spirit, or tawag doon, the Holy Spirit, parakletos, or the helper. God desires to cleanse the heart and empower us by the Holy Spirit to live holy lives. Gusto ng Panginoon maging holy tayo. But we cannot be holy without God. On our own effort, mga kapatid, we cannot do it. When we hunger for righteousness, tatlong bagay lang po yan, mga kapatid. Our desire begins to change. Imbis na gusto mo branded shoes, branded watch, branded, mamahalin, mga sikat, yan. May iba na yung desire mo. Okay ka na sa normal, casual, cheap pero cheap but good na mga bagay-bagay. Because iba na yung desire mo. Iba na yung mindset mo. Iba na yung lifestyle mo. Our attitude begins to change also. Kasi hindi ka na yung dati. Yung dati mayabang ka. Dati gusto mong makilala ka kaagad. Kasi ako to, ito credential ko, ito kakayanan ko, ito kilala ko. Hindi na ganon. Iba na attitude mo. Iba na rin ang priorities mo when you are hunger for righteousness. So, we stop asking, what can I get away with? Or anong pwede kong makuha sa'yo? Instead, mga kapatid, ito na ang tanong natin. How can I please God? Paano ko magagamit kung ano ang meron ko at kung anong meron kakayanan ako para maano ko ang Panginoon, mapuri ko, ma-worship ko, ma-praise ko ang Panginoon. Hindi mo kailangan ng marami, hindi mo kailangan na magaling ka. Ang importante kung ano ang meron ka, gagamitin mo para sa Ama, para sa Panginoon. Amen? Kahit maliit lang pera mo, pero ibigay mo sa Panginoon yan, yan ang gusto ng Panginoon. Kahit na hindi ka magaling, pero willing ka magpagamit, yan ang gusto ng Panginoon. Kasi aanuhin mo ang magaling, aanuhin mo yung mayaman, kung hindi naman willing magpagamit sa Panginoon. Paulit-ulit ko na lang ito sasabihin, mga kapatid. Aanuhin mo ang magaling, ang matalino, aanuhin mo ang may kakayanan, kung ayaw naman magpagamit. True spiritual hunger produce obedience. Not just partial obedience, because FYI, partial obedience is still disobedience. So may sign kasi ang spiritual hunger. Ayun yung desire for prayer, sinabi nyo kanina, love for the scripture, sinabi nyo rin kanina, conviction of sin, passion for worship, burden for the lost soul, for sharing the gospel, desire to obey God fully. Not partially, but fully. Hindi bukas, hindi man yan a habit, but right now. Now, again, point number 1 is, ano point number 1 natin? Hunger for God begins with recognizing our needs. Point number 2 is hunger for righteousness leads to transformation, because without transformation, yun lang, patay tayo doon. And last but not the least is point number 3, God promised to fill the hungry soul. Kung mapapansin yung sinabi ng Panginoon, diba? Huwag mong pigilan ang mga bata, because ang
ang kalingitan ay para sa kanila. Diba? Don't stop the little children, let them come to me because the kingdom of God is for them in English. Sabi sa Psalms 107 verse 9, for he satisfies the thirst and fills the hungry with good things. Remember the feeding of the 5,000. Ilang loaf of bread, ilang fish yon? Pasagot nga ako sa mga nakakalam. Ano yun? 5 loaves and 3 fishes. Okay, 5 loaves and 3 fishes. That fed 5,000 men. Hindi pa including ang mga bata at ang mga kababaihan. So sabihin natin, for every man, there's a husband, there's a wife and children. So sabihin natin, more or less, estimate natin may 15,000 siyang tao na pinakain from that 5 loaves of bread and 3 fishes. Imagine that magnificent miracle. Tapos magtataka ka, paano mo ko bubusugin? Nakakain na kayo sa eat all you can, diba? Anyway. Now, remember, God never ignores a hungry heart. And remember also, God is near to the brokenhearted. Remember that. Now, the world, may ino-offer kasi ang mundo. Pero those are temporary satisfaction. Ano yun, pastor? Success. Success, ulitin ko. Kung maalala niyo yung kwento sa wilderness, nung tinempt ni Satan si Jesus, may sinabi siya doon, sambahin mo lang ako, at ibibigay ko tong lahat na ito sa nakikita mo, ibibigay ko to sa iyo lahat at luluhod lahat sa iyo. Success. Pero nakalimutan ni Satan. Kay God galing lahat yun. In relation sa ba't ko sinabi yun, success. Temporary lang yan. Kasi syempre may success from the mundo, syempre God. Pero the world offers temporary satisfaction, and that one of those things is success. Next is pleasure. So next is money. Money itself is not evil, but the love of money is the root of all evil. Not only that, money, dahil nga importante ang pera, pag naging priority mo ang pera, nakalimutan mo na ang Panginoon, naging secondary na ang Panginoon, that becomes idolatry, katulad ng sinabi ko. Delikado yon. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, pag-pray mo sa Panginoon, anong discernment? Kasi on my own understanding, hindi ko rin maintindihan. Kaya, kausapin mo ang Panginoon kung paano ba to. May God give you the discernment that you need, a wisdom that you will need para maintindihan kung ano ba dapat mong gawin. Because ako, hindi ko masasabi yan para sa'yo. Si Lord ang pwede magsabi niyan because I myself also struggle in those things. Next is recognition. Diba? Ang sarap kasi ma-recognize. Ako minsan lang ako ma-recognize. At pag na-recognize ako, ang sarap sa feeling. Sorry to say it, pero pag na-recognize ko, ang sarap sa feeling. Kasi minsan ko lang marinig na ma-recognize ako. At pag narinig ko, na-recognize ako, naramdaman ko, na-recognize ko, ang sarap sa feeling, ayaw ko nang ibigay sa Panginoon. Kasi ang sarap eh. Diba? Ang sarap ma-recognize, ang galing mo naman, ang pogi mo naman, ang bait mo naman, ang galing-galing mo naman. Diba? Sarap sa feeling nun, lalo pag minsan mo lang marinig. Struggle ko na ibalik kay Lord. No. Sarap yung akin na lang to, Lord, kasi ang sarap sa feeling. Pero yung pala dapat ibigay natin yan. Kasi temporary lang yan eh. No one, nothing sa list na sinabi ko can satisfy our soul. Si Jesus lang ang makakasatisfy nan. Yes, masarap maging successful. Don't get me wrong.
Masarap maging successful. Sino ba naman bang tao na ayaw maging successful? Sino bang taong ayaw magkaroon ng pleasure, 'di ba? The pleasure of going out of country, buying the things na hindi ka na mamroblema paano babayaran. Sino bang ayaw magkaroon ng pleasure of having comfort, of security? Ang sarap din syempre ng maraming pera. Kasi pera dito, pera diyan, pera dito. Hindi mo na nga maintindihan kung paano mo gagastusin, uubusin yung pera mo. Syempre masarap 'yun, lahat masaya. Pero hindi naman sinasabi ko sa iyo na hindi na wag niyong kunin 'yun at mare-experience. Ang inaano ko po is 'pag yun na lang yung nagiging driving force natin at nagiging first priority natin. Hindi po masasatisfy ng mga 'yon ang emptiness, yung void na meron tayo dito because si Jesus lang po ang makaka-feel noon. Only God can feel the deepest emptiness within us. Now, sometimes believer feels spiritually dry. Not because God moved away. God never leave us. God never forsaken us. Pero ba't minsan feeling natin ang layo-layo ng Panginoon? FYI mga kapatid, hindi ang Panginoon ang lumayo sa atin. Tayo ang lumayo sa Panginoon. Because we stop seeking Him passionately. We stop seeking Him passionately. Na good news. May good news tayo mga kapatid. Siyempre, God still respond to the hungry people. Gutom ba kayo? Ako, gutom ako. Spiritually, physically, emotionally. Gutom ako. Kayo, gutom ba kayo? Pwede nyo on yung mic nyo ha. Gutom ba kayo? Or mag-chat kayo. Ulitin ko, gutom ba Yes. kayo? Dalawa lang kaming gutom. Yes! Yun! Yes! Yes! Gutom na rin. Gutom tayo. Di ba? At because gutom tayo, God hears us. And God is close to us. Because buhay pa tayo spiritually. Hindi pa tayo manhead, hindi pa tayo patay spiritually. And I hope every one of us is hungry for Jesus tonight. Now, sabi nga sa scripture, hungry people will be filled or were filled. Seeking people found God. Sabi nga, ask and it will be given. Seek and you will find. Knock and the door shall be open. People who seek God will found God. Hungry people will be filled with God, by God. Desperate people encounter His promise. Kaya nga, we have to encounter Jesus in our life. When the church become hungry, prayer becomes alive. And look, tonight, ang dami natin. Because many people are hungry for God. Gutom tayo lahat. Worship becomes genuine and not performance. Or hindi ka lang napilitan because it becomes genuine. Holiness becomes attractive rather than being boring. Revival begins from the inside out na nakakahawa sa mga taong nasa kapaligiran natin. The greatest strategy is not physical hunger, mga kapatid. It's spiritually hungerless. Ibig sabihin nun, hindi ka na gutom. Wala ka ng pakialam, manhid ka na spiritually. Patay ka na spiritually. A church without hunger becomes a routine. A church without hunger becomes a routine. A Christian without hunger becomes stagnant. So tonight, God is inviting us back to a deeper fellowship with Him. Maybe some of us have become spiritually distracted. Maybe prayer has become dry and obnoxious. Maybe the word no longer excites us, nagiging boring na. Maybe holiness has become
optional instead of essential. But God is calling us. God is still calling our name. God is still reaching us. Come closer to God. Desire Him again. Hunger for forgiveness. Hunger for Him. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for speaking us tonight. Lord Jesus, forgive us for the times we become spiritually complacent, spiritually dead, spiritually hungerless, and satisfy you with little of what we have. Lord Jesus, create in us a deeper hunger for your presence, Lord Jesus, for your word and your holiness. Help us not to seek temporary things more than eternal things. Fill our hearts with righteousness and passion for your kingdom. Revive our prayer life. Renew our love for you, our first love, and sanctify us completely by your Holy Spirit. May our church be a people who is hungry for you above all else. In the name of in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. At dyan po nagtatapos ang ating mensahe sa gabi ito. I hope and pray that you have been encouraged and motivated and challenged at the same time. And if needed, have been rebuked out of love so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Because we believe that prayer is effective, prayer is efficient, prayer is powerful, and prayer works. At dyan po nagtatapos ang ating prayer meeting. Tayo po ngayon ay dadako sa panalangin. So, ito po, marami na po mga prayer requests. Paki-share na lang po ng yung mga prayer requests. Sino yung nawala? Parang may nawala kanina. Sino yun? Anyway. Okay. Can I ask our Board of Steward to lead us in prayer? Then I will close us in our prayer. So, Board of Steward, paano tayo? Okay. 12 minutes na lang. Okay? Si- Pakisulat na lang ano nyo, mga prayer requests. Mag-start na po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Thank you for the nice message we have tonight. Thank you, Lord, that I help us that what we have learned again tonight, we can apply it in our own lives. Lord, we live up to you, prayer request namin kay Sister Mercy. Prayer request niya, good health of everyone, daily and financial provision, sustaining Grace and the Guzman, Diva, and Galapin family, and also family ni Gian at saka job ni Gian. Lord, dinalangin namin na patubayan mo, Lord, ang prayer request mo na Sister Mercy. I-bless mo sila at tulungan mo po sila, Panginoon. And also, God, ang prayer request ko, Sunday school, na sana marami nang maka-attend. Ang worship service natin, that many will be blessed because of His word, of your word, Lord. At saka 10th year church anniversary and good health for all. Lord, dinadalangin ko na ang prayer request ni Christine, long and healthy life, complete healing sa lahat, wisdom and strength sa work, at sa God's protection sa kanya, at saka sa loved ones, financial and daily provision, and church anniversary, more clients to close this year, church service and Sunday school, discipleship class with Pastor Andy, and also ACPAP convention and TICPA convention. And we pray for Pastor John Ray safe travel to Taiwan this coming June 2026. And also kay Brother June, I healing as I feel pain in my right leg. Lord, dinadalangin namin ang prayer request ni Brother June na magkaroon ng healing, Lord, sa right leg po niya, Panginoon. Naramdaman niyang may sakit, Panginoon. Kaya, Lord, you are the great healer. Kaya, tulungan mo po si Brother June na makarecover. Si Sister Mila, prayer request niya, ingatan ang kanyang family,
lalo na siya, Panginoon, na, na may manggagamot po magamot siya sa mga iniinom niyang mga medicine. Tulungan mo, Lord, and thank you dahil bumaba na po ang kanyang blood pressure. Kaya Lord, tulungan mo na sana tuloy-tuloy na po ang medisina iniinom niya na pababa sa blood pressure. And also prayer request ni Mickey, health and good healing para sa sciatica niya, financial blessing, ministry ng family at sa mga bata. Tulungan mo rin si Pastor Mickey, Panginoon. Si Rochelle, good health, ingatan palagi ang family niya, lalo na malayo siya sa kanyang family, Panginoon. Kaya i-bless mo po si Sister Rochelle, Lord. And also Sister Connie, good health sa kanyang family, at saka Panginoon sa kanyang inalagaan, and also sa kanyang family na malayo sa kanya, Lord. Ingatan mo po sila. And kay Sister Mildred, good health, Panginoon, sa lahat, at saka Panginoon ang prayer request po ni Sister Flor ay family, brother and sister that include their children, financial provision, health, especially to myself, peace to our country and the whole world, more blessings to come. Lord, this is a prayer request po as Sister Flor. Kaya Panginoon, tulungan mo po si Sister Flor na sobrang busy niya, Lord. Kaya tulungan mo siya na magkaroon siya ng time, ma-divide niya ang kanyang time, Panginoon, sa iyo, at saka sa family, at saka sa kanyang career. Kaya God, we really thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Panginoong Sus, maraming salamat sa kabutihan mo na pinagkakalob mo palagi sa amin. Lord, narinig niyo po ang aming mga panalangin sa aming mga puso. Let your will be done. Lord Jesus, we are nothing without you and we need you. Lord, help us to be hungry, to be excited, to be starving to know you, to be with you, and to your presence. May you bless each and every one of us. Sa may mga sakit, Lord, we pray for healing. Sa mga nangangailangan, Lord, may we pray for provision. Sa may mga mga nararamdaman, Lord, may you give comfort. And Lord, give us peace, protection, and guidance sa lahat, sa aming ministry, sa aming simbahan, sa aming leaders, sa aming members, sa aming guests, sa aming mga ginagawa, ay sa aming iniisip, sasabihin at gagawin, ay maging kaaya-aya ito palagi sa inyong harapan, Lord. Lord, ibinibigay po namin lahat ng papuri at pagsama sa ngalan nyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Alright. God bless you po. Stay safe po. At magandang gabi po. See you sa Sunday po. Bye-bye. Camera daw. Hello, guys. Okay. 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 3, 2, 1. Smile. Alright. Bye-bye po. Good night. Bye-bye, everyone. Good night, everyone.